At sa balitang yan, makakapanayam natin, walang iba kundi ang man of the news. Ang chairman ng Manibela, walang iba kundi si Kuya Tol, Mar Balbuena. Kuya Mar, magandang hapon sa iyo ulit. Hi, sir. Kuya Tol, magandang hapon po at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Kailan tong kilos protesta, Kuya Tol? Kuya Tol, sa Miyerkules ito magsisimula pero kanina nagkaroon ng confusion o hindi ko alam kung confusion ito o talagang hindi na kayang bumiyahe dahil maraming tumigil kanina. Habang kami po ay nagpe-press con. Akala po siguro nila talagang tigil na, talagang tumatawag sa amin, hindi na talaga kaya. Yun nga Kuya Mar, eto, nakausap ko na rin yung ibang grupo, si Ka-Obet, si Ka-Boy. Talaga aminado sila, hindi nila kayang ilabas lahat ng jeepney nila as an operator. So parang kalahati lang. Sa inyo ba, mga ilan ang bumabiyahe sa total na members nyo? Ilan ang bumabiyahe sa isang araw? Nabawasan kasi ng hindi ba nasa 40,000 na ata ito na hindi bumibiyahe sa amin, Kuya Tol. Kasi hindi na talaga kaya nationwide ito na talagang marami ng mga regions, hindi lang yung talagang malalayo ang biyahe na iilan lang ang naisasakay ng pasahero na lugi at minsan may mga alternate pa ang biyahe, hindi na talaga kinaya kasi kung magra-round trip tapos hindi naman ganun karami yung pasahero lalo na at bakasyon ngayon ko talagang yes sir, opo, talagang hirap po yung ating mga kababayan na makasakay din at mahirap din yung ating mga kasamahang super na mamasada kung lugi nga naman. Kasi kung papunta, okay ka, pabalik at wala ka namang sakay, nako, kakainin lang talaga sa diesel itong kikitain mo at gasolinahan lang ang kikita. Yun ang problema no? Maaring papunta ng trabaho, marami kayong sakay, pero yung pabalik, wala. Doon kayo nadadali, no? Kaya po, doble po yung dagok kasi kung ilan lang yung kahit na rush hour pa po yan, yung mga one way lang, pabalik namin, isa, dalawa, tatlo lang yung maisasakay namin pabalik, lubing-lubi na kasi kung ang pabalik namin ay kukonsumo ng 3 litro. Pagkano na ngayon gusto na halos 500 piso na yun, Kuya Tol, kaya napakahirap na pasanin itong ganitong klase ng krisis na hindi naman natin inaasahan lahat, pero sana naman may magawa yung ating pamahalaan. Pero eto Kuya Tol, maganda yung yung good news Yan sinimula ko sa good news kanina eh. Bababa ng halos 20 pesos yung diesel bukas, no? Yun yung pronouncement ng Pangulo. Meron pa kayong 10 peso per liter na discount on selected gasoline stations. Opo. And then may service contracting na tinatawag ang LTFRB. Ewan ko kung masisimulan na nila bukas yan or sa 15. How will this work? Makakatulong ba sa inyo to? Kasama ba yung grupo nyo? Palagay mo, maiibsan ba kahit paano yung hirap ng ating mga tsuper? Opo, doon po sa pag-rollback, medyo malaking bagay na rin po ito. At yung 10 piso na discount, kung idadagdag ito, nasa 30 piso. Terbong, pero kung titignan natin, mahigit 100 piso pa rin ang presyo. Yung service contracting kasi, kung di ako nagkakamali, 15 o 50,000 lamang ang makakasama rito nationwide. So wala pa sa 1/4 yung makakasama at bago kami sumuweldo, kumita dyan, mag-aabono pa rin kami muna sa diesel. At saka di ba? Hindi lang sa jeep nito, Kuya Tol, di ba? May kasama rin yung alam ko kasama yung EDSA Bus Carousel nga dito, kasama eh. Doon pa lang po sa EDSA Bus Carousel, ubos na po kaagad dito. Bibigyan ko po kayo ng computation, Kuya Tol, Sir Bong. Kung 50,000 units po ang i-hire ng ating gobyerno na sinasabi ng DOTR, na ipinagmamalaki niya na 3,000 kada araw ang kikitain ng isang jeepney o UB Express driver. Kasi mas malaki po ang sa mga bus nasa 100 piso. At kung 3,000 pesos a day, 150 million na po yan sa 50 units, 50,000 units. Ang budget po natin ay 800 million. Hindi 1,000 lamang po ito, Sir Bo. Oo nga.
So limited talaga, may limitasyon ano, may Sana limitasyon po, po yung ano Sir Bong, yung ganun kalaking pondo, hindi lahat makikinabang at hindi ganun katagal yung programa. Sana naisip ng ating acting secretary ng DOTR na baka merong mas mapapakinabangan ng lahat ito nang hindi lamang 50,000 na super ang makikinabang. Nasa 500,000 po na super ito nationwide sa iba-ibang moda ng transportasyon. Pero 50,000 lamang po makikinabang at limitadong panahon. Sana nagrekomenda sila sa ating Pangulo. Ito po ang sinasabi natin sa kanila na lahat po sana makikinabang kahit maigting panahon. Baka tinodo na lamang dito sa pagbibigay po ng fuel subsidy na kada litro, tinaasan na lamang po sana para lahat po nakinabang. Bukod po doon, kaya kami nagpo-protesta. Hindi ko alam kung itatanong niyo po ito, Kuya Tol, Sir Bong, na kaya kami magpo-protesta dahil booking na booking po yung pagtatakip ng DOE dito sa mga oil companies na to. Napapanood natin sa mga pagdinig na talagang pinagsamantalahan tayo. Ang namuhunan dito, taong bayan. Dito sa petrolyo po na dumating sa atin after nung replenishment nila. Dahil pangalawang araw pa lang nagtaas na sila at sila mismo ang umamin na triniple na nila yung presyo para mabayaran nila yung paparating na shipment na kung saan ay mataas na ang presyo. So ibig sabihin, bayad na natin ito. Dapat pagdating po rito, kung ano po ang presyo nito bago nagkaroon ng gera, ganun po sana ang rollback. Hindi po dapat 20 pesos lang. Dahil bayad na po natin ito. Ang namuhunan po dito, taong bayan. Tapos sila pa rin ang tutubo. Pero itong tigil protesta nyo, Kuya Tol, bukas ba kayo sa dialogo with DOE, DOTR o LTFRB? 3 araw to, no? 3 araw na tigil pasada. Opo. Alam naman natin yung epekto niyan sa sa public commuting, malaki ring bagay yan sa not only sa mga commuters pati rin sa mga miyembro nyo. Ano bang natin common ground natin dito sa pagdadialogo natin with DOE or LTFRB? Ang hinihiling po natin sa DOE na imbestigahan ito at madaliin na i-rollback doon sa talagang kaya natin at makatarungan na pag-rollback. Hindi po yung hinuhulaan lang. Isipin mo, Sir Bong, nung nakaraang linggo, hinuhula-hulaan po kung magkano po yung tatapiasin 250, 250, 350, 5 piso. Hanggang ngayon na kagabi dahil nakapag-announce tayo ng tigil pasada, lumaki ito sa 20 pesos. Ngayon naging 23 pesos na sabi na tayo na mag-strike tayo, baka bukas sakali maibalik na po doon sa tamang presyo. At tama po kayo na sana may dialogo at magkwentahan po tayo kung magkano lang po dapat ang presyo nito sa merkado. Well, Kuya Mar, since this crisis happened, every now and then nakakausap kita. Actually, wala pang crisis, kinakausap na kita. 3 piso na lang tinataas ng ng diesel noon. Tinatanong kita, handa na ba kayo? Kaya nyo pa ba? Ngayon, ito ang halos trumiple na yung presyo ng diesel. Hindi na kita tatanungin kung kaya nyo pa ba. Alam ko talagang hirap. Alam mo po, mahigit umabot tayo sa mahigit 220% na increase po nitong petrolyo. Napakabigat po noon nung nag-uusap tayo, ang usapan lang natin 2 piso, tama po kayo, 150. Nahirapan na kami, humihingi na kami ng aumento sa pamasahe, pero hindi kami nabigyan. Tapos sumirit ng hindi napigilan, tapos malalaman natin na ganito yung kalakaran doon sa pag-i-import ng mga petrolyo. Meron naman palang mura, hindi naman pala tayo direktang dumadaan o kumukuha sa Iran, sa Middle East. Hindi naman pala tayo dumadaan doon sa... Hello, Kuya Mar. Nawala yata si Kuya Mar. Nawala. Pero anyway, Kuya Mar, kung nakikinig ka man, maraming salamat sa oras na nakapanayam kita ngayong araw na ito. Siya po ang chairman ng Manibela, si Mr. Mar Balbuena, at yan nga po, tigil pasada, simula sa Miyerkules hanggang Biyernes, 15 to 17 April, sa ating mga
kay DWIC. If that will affect your commute, kindly, no, plan your travel accordingly.